One more minutes. So, pag narinig natin guys yung sounds na yon, ibig sabihin tapos na po yung cycle. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa ating channel. So ngayong araw na ito guys ay ang karuktong ng video na ginawa natin nung una, yung tungkol po dun sa Electrolux washing machine, top load washing machine na kinonvert po natin ng universal mainboard. So hindi natin natapos to sa unang video kasi masyado na pong mahaba. Kaya po ito po gumawa po tayo ng kaduktong. So ngayong araw na to, uumpisahan natin yung mga motor. Kakabit na po natin yung mga motor ng washing machine, and then ituturo po namin sa inyo step by step paano po i-recognize o ititrace yung mga linya ng motor. And then pagkatapos nating maikabit, magte-testing po tayo ng ating washing machine. Ipapakita ko sa inyo guys na yung pong washing machine after po ng installation ay para pong bumalik do sa dating function niya. So hindi na po natin kailangan maglagay ng switch para po dun sa drain motor, or hindi na po natin kailangan na bantayan yung washing machine during ng ginagamit po natin. So ngayong araw na ito guys, samahan nyo po ako, ituturo ko po sa inyo step by step at kung paano po i-wiring yung mga motor. Nang sa gayon guys ay magkaroon kayo ng idea paano po ginagawa yung tamang wiring at ang ating washing machine ay bumalik na parang dati po. Kakabit na po natin yung mga motor. Okay, so punta tayo guys sa ating inlet valve. Okay. So ito po yung ating inlet valve. Ang kulay po ng wire ay blue and then orange. Blue and orange, ayan, okay. So dito guys ay hahanapin yung orange. Ito dito sa original niyang mainboard, ito po yung orange. So puputulin natin siya, ayan, okay. So ito po yung orange guys, ay lalagyan natin ng terminal. Okay, ito po.
Okay, so ikakabit natin siya dito po sa inlet valve natin. So dito guys, sa ating pong main board, may nakasulat na, ayan, in pole. So dyan po tayo magko-connect guys sa in pole. Ayan, okay. So nakabit na natin yung inlet valve, yung para sa ating tubig, pagpasok ng tubig. Then ikakabit natin guys yung sa retractor. So punta tayo ulit dun sa likod. Tingnan natin yung wire ng sa retractor. So yung kanina guys, nakita natin kulay pink siya. Ayan, pink. So titingnan natin sa main board, kulay pink. Ito po yun yung tinest natin kanina. So puputulin natin siya guys. Kulay pink. Ayan, and then lalagyan din po natin ito ng terminal. Yung terminal, i-connecta natin siya guys dito sa drain. Ayan, nakita nyo po yung nakasulat na drain. So dyan po natin siya ilalagay. Okay. So kung ang tanong guys, bakit hindi ko nilagay yung blue? Doon po sa wiring nitong washing machine, original na wiring ng washing machine, yung pong blue is common. Ito po, napakita ko po sa inyo guys, lahat po ng blue ay nakakonekta po siya in common. So meaning original wiring po, magkakasama na po yung blue. Ayan po, siya po yung common, konektado po siya sa power cord dito po. Ayan, so hindi na po natin siya gagalawin. Pero just in case na gusto nyong baguhin, kasi meron po tayong common dito. Ayan, maglalagay nga lang po kayo ng another wire para sa common. Kasi ang purpose po nito, kung gusto nyong gawing lagyan ito ng wire guys, ito kasi ay switchable po siya. So kung makikita nyo po, ayun po yung symbol ng switch. Ayan po, input then output ito. So ibig sabihin, magkakaroon lang ng kuryente yung common kapag pinower on natin yung main board. Okay, sa forward and reverse natin guys ay malamang ito na po, itong red and yellow. Okay, pero check na rin natin. Dito guys, ito. So makikita natin dito yung blue common. Ang wire po kasi ng motor itong kulay red na ito. Itong red na ito. Yan po ang sa motor. So ang kulay niya po ay red and yellow. So balik tayo do sa ating main board. Itong red and yellow, yan po ang forward and reverse. So puputulin na natin to. And then lalagyan po natin ng terminal. Po, naglagyan na natin ng terminal. So ilalagay na po natin dito. So connect natin guys. For the meantime, itong red lalagay natin dito sa brown. Ayan, okay. And then yung yellow dito sa baba. O yung red sa CCW, and then yung yellow sa CW. So ito pong ating main board ay ilalagay natin dito guys. Ganyan po tayo.
Guys, punta na tayo dito sa final testing. Ayan o. So ito yung ating kinonvert na Electrolux na washing machine. Nakakabit na yung ating hose. And then ngayon power cord na lang. Okay. Okay, so guys, testing natin. Power on. And then water level. Punta tayo sa water level. Dun tayo sa low. And then punta tayo sa normal. I mean sa quick. Then low water level. Yeah. Okay, and then start natin, guys. So ayun, lumalabas ng tubig. So ibig sabihin okay na yung ating inlet valve. Nagpa-function na po. So hintayin natin siya, guys, kung magwawash. So yan, guys, huminto na yung tubig at ngayon po ay kasalukuyang nagwawash na po. Tingnan natin, guys, testingin natin yung complete cycle kung matatapos niya. Yan po ay 25 minutes ang isang cycle na tatapusin natin ngayon, guys. So ayan po sa display, 25 minutes po. So ayan, guys, at bumilis na po. So ibig sabihin magre-range na po ito after nitong bumilis na po yung ikot. So tingnan natin, guys, kung magde-drain siya. Ayan, lumabas po ang tubig. So ibig sabihin, guys, gumagana po yung ating retractor o yung drain motor. Okay. So ayan, guys, at nag-spin na siya. So after po ng spin, kasi nag-drain po siya ng tubig, after po ng spin, guys, ay magre-rinse siya. Kasi kung titingnan natin yung yung ating monitor o yung ating display. So ayan, guys, at nasa rinse mode na siya, rinse. So 21 more minutes, matatapos na po isang cycle. Ayan, nag-spin po siya. So ayan, guys, at magre-rinse na siya. So ayan, huminto na po yung tubig and then nag-umpisa na pong umikot uli. So ngayon ay naka-rinse mode tayo. So after po ng rinse, guys, ay mag-spin siya uli. Yan, 16 minutes na lang po ang natitira. 16 minutes more to go dun po sa ating testing.
So ayan guys, at bumilis na po siya uli. So nagpapahiwatig po na yung rinse mode niya ay tapos na ho. Sasarado natin guys at mag-i-spin kasi yan para hindi mag-error. So ayan guys, at bumilis na po uli. And then 6 more minutes. So ngayon po ay nagbi-blink na po yung spin. So ibig sabihin this is the last mode na po. So lumabas na po guys yung tubig doon. And then mag-i-spin na po ito. And then pagkatapos po mamamatay po siya. So ayan guys, at nakapag-drain na po siya. So hintayin po natin, mag-i-spin po yan. Ayan guys, at umandar na po ang ating tub. So 4 minutes more to go. Ayan po guys, 4 minutes na lang po. At nasa spin mode na po tayo. Ayan, at patapos na po. Patapos na po ang ating testing. Guys. Ayan, last 2 more minutes. One more minutes. So pag narinig natin guys yung sounds na yon, ibig sabihin tapos na po yung cycle. And then mamamatay na po yung power. Okay, so pag namatay na yung power, pwede na natin buksan. And then tingnan po natin yung ating nilabang damit.
So ito guys, ang nilabang damit ay 88% I think na tuyo na. So effective po yung ating ginawa, yung ating testing at yung ating universal mainboard for washing machine. So halos balik po siya sa dati. Okay guys, so kung halimbawa na gusto niyo pong mag-install ng universal mainboard for your washing machine, any brand po basta top load ay 90% po ng mga top load ay pwede compatible po itong ating universal mainboard. So kung gusto niyo pong magkabit at gusto niyo pong bumili ng universal mainboard, visit lang po kayo sa ating Lazada store. Lalagay po namin sa baba sa comment box yung link, direct link para po makapag-purchase kayo ng universal mainboard. At kahit hindi po kayo technician, basta nakakaintindi ng kaunti sa electricity, po pwede po kayo mag-install. So hanggang sa muli guys, at maraming salamat sa panonood. So ayan guys, at naipakita ko po sa inyo kung paano po wina-wiring yung ating top load washing machine gamit po yung universal mainboard. So sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman sa videos na ito kung paano po ginagawa yung o paano ini-install yung universal washing machine natin, and then paano po wina-wiring step by step yung mga linya ng motor. So sana po ay nakapag-share kami sa inyo ng kaunting kaalaman. At kung meron po kayong katanungan ay ilagay nyo lang po sa comment box sa baba, at sasagutin po namin yan as soon as possible, na masagot po namin yung inyong mga katanungan. And then kung kayo po ay bago dito sa aming channel, paki-subscribe na rin po yung aming channel, and then paki-hit na rin po yung notification bell. At kung halimbawa guys na meron kayong time, makikiusap po kami sa inyo, baka po pwedeng i-share nyo na rin po ang videos na ito. At para po ay makapaghatid po tayo ng kaunting mga idea sa mga kapwa natin technician. So maraming salamat guys, hanggang sa muli.